Santos Recto. Good evening to my friends and fellow constituents here in Banana Split. Mga kapamilya, pwede bang makahingi ng malakas sa palakpakan ng star for At syempre, bago ko magpatuloy, gusto ko munang batiin din ang isang lalaking minsang minahal ako at minsang minahal ko rin. Of course, ang lalaking hanggang ngayon ay nag-iisang direktor ng puso ko. Si Direk Edgar Bobot Ortiz. Bobot, I miss you! Namiss ko tuloy yung the sensation natin. Tama, ang nakikita niyo po ay walang iba kundi ang nag-iisang gobernadora ng Batangas, ang inyong Ate V o ang Star for All Vision. Dahil po na-visualize ko na talaga ang pag-arangkada ng karera ko pagdating sa politika. Ay, nako, anong sikreto ng aking tagumpay? Siyempre, ang pagsusuot ng malilinis na damit gamit ang Oxy-Bleach. At siyempre, ang pag-inom ng gatas not only once, but 2 times a day. Diba? Perfect ang ganyang method. Si Nora Honor, diba? Actually, hindi siya laki sa gatas. Laki siya sa kape. Kaya lumaki siyang maitim, dilat at puyat. Pero, huwag tatarayan dahil kahit siya ay ganon, siya pa rin ang tinituguran sa show business na the superstar. Tama, the superstar. Bakit? Kasi nagbalik siya ulit sa Pilipinas para gumawa ng karir, kaya superstar. Di ba? Okay, alam niyo po, simula nang ako ang naging gobernadora ng Batangas, napakahirap pong responsibilidad ang natanggap ko. Dahil ito naman ay choice ko, kaya pinagpatuloy ko ang kagalingang ito. Nung ako po ang naging gobernadora ng Batangas, lahat po ng Batanggenyo ay naging mabait. Dahil tinuruan ko silang maging mabait. Ang motto na kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Sa amin, binago po yun. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, may kasama pang kapeng barako. Para mag-enjoy sila. At kapag medyo matigas na talagang ulo ng kalaban, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, lagyan mo na ng palaman na balisong para tumilo sila. Diba? Nung ako ang naging gobernadora ng Batangas, nawala ng traffic, lumawak ang kalsada, pinatayo ko ang Calabar Zone, nagkaroon ng extension, at ang latest project ko, magpapatayo ako ng international airport. Kung meron tayong Ninoy Aquino International Airport, merong Subic International Airport, sa Batangas, magkakaroon ng international airport. At ang pangalan, Lipad Darna Lipad International Airport. Ang maganda doon, terminal fee. Tuition fee lang meron. Okay? Para educational ang dating. Alam nyo, dumating nga si Ate Guy dito. Sa totoo lang, hindi naman kami magkaaway ni Kumare. Mag-best friend kami niyan. Kapag binabati niya ako ng Merry Christmas, nagte-text ako, Merry Christmas too. Kapag binabati niya ako ng Happy New Year, nagte-text ako, Happy New Year too. Kapag binabati niya ako ng Happy Halloween, ang sagot ko, kailan ka susunod? Ganun kami ka-sweet ni Ate Guys. Ang problema lang, nung panahon na kainitan ng paggawa namin ng pelikula, lahat na lang ng pelikula ko tinapatan niya. Parang ayaw niya magpatalo sa akin kahit nagkumari kaming dalawa. Ginawa ko ang pelikula nga. Natatandaan ko, nagpakabalan ako, nag-Sister Stella L ako. Hindi siya nagpatalbog, nagpakabalan din siya. Ginawa niya ang pelikulang Himala. Nagpa-sexy ako sa pelikulang Burlesque Queen. Ako tinapatan din niya ako sa pelikulang Bona. Nagpapad din siya na. At ako sa kanto, nagkumanap ako bilang nanay sa pelikulang Bata-Bata. Paano ka ginawa? Hindi siya nagpatalbog. Ginawa din ng pelikulang Andrea. Paano mo maging isang ina? Kaya sabi ko sa manager ko, gawa tayo ng pelikulang hindi na ako matatalo. Nag-superhero kami. Ginawa ko ang Darna at tumago ito sa takilya. May Darna and Ding, may Darna versus Planet Woman, may Darna versus Giant, at syempre abangan niyo yung latest, gagawa kami ni Aling Junicia, Darna versus Aling Junicia. At ito pa, gumawa din siya ng superhero, Super G, pero hindi naman masyadong nagwagi. Paano ka magkakaroon ng part 1, part 2 nun? Ay Super G yun. Ano kasunod nun? Super H, Super I, Super J, Ken, uubusin ang alphabet, baka matanda na siya nun, hindi pa niya natatapos ang buong sequel ng pelikula. Pero dahil nandito na siya, sabi ng producer, pagsasamahin kami sa isang pelikula.
Dalawang malalaking pelikula, pagsasamahan namin. Akin yung anak, kanya ang Flor Contemplasyon. Ang title, Ang Anak ni Flor Contemplasyon. At syempre, ang gaganap na anak, ako. At ang gaganap na Flor Contemplasyon, siya, para sa end of story, siya ang bibitayin, ako pa rin ang buhay sa pelikula. Ay, saglit. Mukhang may humingi ng... Ding!